Samantala, tumatakbo naman ng mabilis si Javier at naghahanap ng mapagtataguan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang punong bahagyang may siwang. Nagtago siya doon nang lumipad ang mga palaso sa paligid. Tatlong palaswang dumikit sa katawan ng puno. Napasilip bahagya si Javier at hinanap kung saan ito nanggaling at nakita si Dindo na hawak ang isang crossbow habang nakakapit sa Elias sa braso ng leader. Nanlilisik na nakatingin si Dindo kay Javier. "Takbo, Elias!" Sigaw ni Dindo nang isang kabalyero ang sumugod sa kanila. Tumakbo naman si Elias at hinarap ni Dindo ang kalaban. Nakipagpalitan siya ng taga sa kabalyero. Medyo napaatras niya ang kalaban at pagkatapos ay tinuhod niya ito. Uwa! Sabog ang bayag ng kabalyero. Samantala, namataan naman ni Javier ang pagtakas ni Elias. Hinabol niya ito kaagad. Subalit mabilis ang pagtakbo ng bata at nasa gitna pa siya ng labanan at naharangan siya sa daan. Kaya tumigil na lang si Javier at mahiwagang pinalawig ang isang sangay ng ugat para tisurin si Elias. Nabuwal ito sa lupa. "Ah!" Bumagsak ng nakadapa si Elias. Galit itong tumayo at mukhang alam na kung sino ang may gawa nito sa kanya. Lumapit ang dalawang gwardya para hulihin si Elias. Yumuko ang bata at gumamit ng mahika para hagisan ng mga sibat ang dalawang gwardya na humahabol sa kanya. Napasigaw ang mga ito. Shoo! Ah! Tumusok ang mga sibat sa sikmura ng dalawang gwardya at nanlaki ang mga mata ni Javier. Matalas siyang tiningnan sa mata ni Elias at nakakalokong ngisian. Hindi kita mapapatawad, Abner, at hindi ko ito makakalimutan." Banta ni Elias at tumakbo na para tumakas. Nanigas naman sa pagkabigla si Javier at halos hindi siya makapaniwala na nagawang patayin ni Elias ang dalawang gwardya. Isang batang inakala niyang inosente, subalit mas brutal pa pala sa iba at walang awa. Hindi na nag-react si Javier at hinayaan na lang na makalayo si Elias. Sinusuri naman ng mga gwardya ang mga namatay na druid at si Dindo lang ang huling lalaking nakatayo. Pinalibutan siya ng mga kabalyero para hindi makatakas. Umatake ito habang papalapit si Jericho pero dinisarmahan lang siya ni Jericho. "Ibigay mo sa akin ang kristal!" Utos ni Jericho habang nakasakal sa leeg at nakatutok kay Dindo ang espada niya. "Bakit? Ano bang pakialam mo?" Galit na tanong ni Dindo. Tumango si Jericho para hawakan ng mga gwardya si Dindo. "Anong silbi nito?" Dagdag pa ni Dindo. Binaon ni Jericho sa lupa ang espada niya at nagsimulang kapkapan ng mga kawal si Dindo. "Ang tanga mo, ilang buhay na ang nawala sa araw na ito. At para ano?" Nakuha ni Jericho ang kristal at nanlisik ang tingin ni Dindo. "Hindi mo maaaring hawakan ang kristal!" Sigaw ni Dindo, pero umalis si Jericho. "Wala kang kapangyarihan! Walang magagawa yan sa'yo!" Nilabas ni Jericho ang kristal habang nilalagpasan niya si Javier. Nakita ni Javier ang kabuuan ng kristal at nakaramdam siya ng panlalamig sa katawan na parabang nag-transfix sa kanya ang kristal sa pamamagitan ng bahagyang pagkinang nito. Pagsapit ng dapit hapon, nakaupo si Javier sa tabi ng apoy sa kampo. Nakadikit ang kanyang mga kamay sa ulo at pinupukpok ito. Lumapit naman si Jericho at tinarak ang matalas na espada sa lupa. Humiga ito sa tabi niya. "Javier, tignan mo ang mga kabayo. Pakainin mo at painumin." "Javier?" Tiningnan ni Jericho si Javier at nakahawak pa rin ito sa ulo. Pasensya na," sagot ni Javier. "Hindi yan ang gusto kong sagot," ani ni Jericho. "Ano?" Tinanggal ni Javier ang kamay sa ulo. "Ano bang nasa isip mo?" tanong ni Jericho. "Naisip ko lang, pagpasok natin sa kampo,
isang bitag ang sumalubong sa atin, di ba? Alam nilang darating tayo. Taka ni Javier. O, tapos, sambit ni Jericho. Paano nila nalaman? Tanong pa ni Javier. Pwes, mga mangkukulam sila, di ba? Malamang gumamit sila ng mahika. Ngayon, kailangan kong bantayan mo ito sa abot ng iyong makakaya. Hinagis ni Jericho ang kristal kay Javier na nakasilid sa clothing bag. Bakit ako? Tanong pa ni Javier. Halos hindi ko mabantayan ng maayos kapag natutulog ako, di ba? Sagot ni Jericho. Hindi ko rin mabantayan. Reklamo ni Javier. Sinong nagsabing matutulog ka? Sarcastic na sabi ni Jericho. Napabuntong hininga na lang si Javier at sa inis ay ibinagsak niya ito sa lupa. Lumipas ang oras, namatay ang apoy. Kinuha ni Javier ang kristal, hinubad ang cloth at tinignan ito. Mula sa kristal ay nakikita niya ang dakilang dragon na lumilipad. Ang kanyang sarili ay napapalibutan ng apoy at ang buong Terabeda ay unti-unting nag-uusok at nanlilimahid sa pagkawasak. Patuloy na humihinga at bumubuga ng apoy si Gamora. Sinisira niya ang anumang makitang nabubuhay sa paligid. Nakita ni Javier ang kanyang sarili na umiiyak. Binaba niya ang kristal at hinawakan ng ulo niyang parang binibiyak ng martilyo sa sobrang sakit. Nakaluhod si Dindo sa harap ni Haring Argo at sa korte. Naroon sa loob ang buong konseho at ng buong kabalyero, pati na sina Raya at Jericho na nasa tabi lang ng kanilang ama. Sina Javier at Mang Rigor naman ay nasa gilid lang ng konseho at tahimik na nakikinig habang hinihintay ang pagtatapos ng paglilitis kay Dindo. Halos hindi makatingin si Raya kay Dindo dahil natatakot itong baka bumaligtad ang lalaki at isuplong nakasabwat siya nito. Pwes, inaamin mo na ba na ninakaw mo ang kristal ng Neatid? Tanong ni Haring Argo. Oo, ginawa ko. Sagot ni Dindo. Inaamin mo ba na ikaw ang may pakana laban sa pagpapabagsak sa kaharian at sa iyong hari? Kasunod na tanong ng hari. Oo, inaamin ko. Tugon ni Dindo. At kumilos ka mag-isa? Hindi ka tinutulungan o tinulungan ng sino mang mamamayan ng Terabeda? Tanong pa ni Haring Argo. Napalunok ng laway si Raya at halos tumigil ang oras nila ni Dindo nang titigan siya nito. Kumilos ako mag-isa. Sagot ni Dindo. Nakahinga ng maluwag si Raya. Halos himatain siya sa kaba sa sagot ni Dindo. Napabuntong hininga naman si Javier. Alam niya ang buong katotohanan pero tahimik lang siya sa tabi. At hindi na siya nag-react pa dahil ayaw niyang ipahamak ang kaibigan kahit nakabilang ito sa mga nag-aaklas laban sa hari. Kung gayon, ay nakita kong nagkasala ka ng pagtataksil. Ikaw ay isang kaaway ng Terabeda, Dindo. Binababa ko na ang sentensya sa iyo. Ikaw ay hinahatulan ng konseho ng parusang kamatayan. Wika ni Haring Argo. Pwes, ako'y mamamatay na may karangalan. Ang maging kaaway ng Terabeda ay hindi krimen. Tugon naman ni Dindo. Alisin mo siya! Utos ng hari at halatang na insulto sa sinabi ng namumuno ng mga druid. Ikaw, Argo! Ikaw ang kriminal! Matapang na sabi ni Dindo. Hinawakan ito ng dalawang gwardya, pero nagpumiglas siya sa mga nakahawak sa kanya at sigaw siya ng sigaw ng isang mamamatay tao, ang hari ng Terabeda. Lumabas ang mga miyembro ng korte matapos ang paghatol ni Haring Argo. Lumabas na rin si Jericho nang tapikin siya ng ama sa balikat na para bang sinasabing isang malaking tagumpay ang nagawa niyang pagkakahuli sa lider ng mga druid. Sumunod din sa kanya sina Mang Rigor at Javier palabas ng konseho.
Hinawayan naman ni Raya ang mga gwardya para umalis at isara ang pinto. Naiwan silang dalawa ng ama sa loob ng council chamber. Ilan pa bang dapat mong patayin bago ka masiyahan? Sarcastic na sabi ni Raya. Siya'y nagkasala. Inamin niya ang kanyang mga kasalanan. Narinig mo siya, pati ako, di ba? Sagot ni Haring Argo. Ang tanging kasalanan lang niya ay suwayin ka. Galit na sabi ni Raya. Bakit mo pinagtatanggol ang lalaking ito? Siya ay sinumpang kalaban ng Terraveda. Alam mo ito. Mataas na boses ng hari. Nakakapagtaka ba na gusto ko niyong patayin? Ikaw na umuusig sa kanyang kabaitan araw-araw, taon-taon? Tanong ni Raya. Ayaw ko na marinig ang tungkol dito, Raya! Sigaw ni Haring Argo. Dahil isa kang mayabang na tanga. Naging bingi at bulag ka sa mismong pangangailangan ng mga taong sinasabi mong pinaglilingkuran at pinoprotektahan mo. Hindi na ito kukonsintihin ng mga tao. Pabalang na sagot ni Raya at nanggagalaiti ito sa galit. Sinabi kong tumigil ka na! Ani ni Haring Argo, pero tila hindi man lang nasindak si Raya. Lumalaban sila sa'yo. Simula ngayon, hindi na kita kikilalaning ama. Mula sa araw na ito, itinatakwil na kita. Tumalikod si Raya at binuksan ang malaking pintuan. Pumunta ka sa iyong silid. Tumigil si Raya sa pintuan at tumingin kay Haring Argo. At ikaw, Argo, mapupunta ka sa impyerno. Matalas na tugon ni Raya at lumabas na siya sa konseho. Naiwan si Haring Argo na tulala at hindi makapagsalita. Ani mo'y dinuraan ito sa mukha ng sangkaterbang laway at di man lang nakareact. Sobra itong nainsulto sa mga sinabi ng anak at hindi niya matanggap ito. Kinagabihan, nakatitig lang din si Javier sa kanyang sabaw na nakalapag sa mesa. Tahimik at walang kakibu-kibu na para bang nakakita ng mukha ng multo sa mangkok. Javier! Mayroon bang isang bagay na kawili-wili doon sa misyon ninyo? Pabirong tanong ng tiyuhin. Pansin na pansin kasi nito ang pananahimik ng pamangkin. Pasensya na. Binitiwan ni Javier ang kutsara. Ano bang problema? Tanong ni Mang Rigor. Tungkol ito sa kristal. Ito ay nagtataglay ng isang kakilakilabot na kapangyarihan, Tiyo. Pahayag ni Javier. Nakatago na ito ngayon. Wala ito magagawang masama, maliban kung ang pinsala ay nagawa na. Saad ni Mang Rigor. Inawakan ko ito. Alam kong hindi dapat. Alam kong walang maganda maidudulot ito. Ngunit napilitan akong tumingin. Hindi ko napigilan. Nakakita ako ng mga bagay. Mga nakakakilabot na bagay. Wika ni Javier at halata sa mukha niya ang magkahalong takot at kilabot. Bahagyang tumango ang tiyuhin. Kung gayon, binayaran mo na ba ang presyo? Sambit ni Mang Rigor. Ngunit ang nakita ko ay hindi pa nangyayari at sobra akong natakot, Tiyo. Natatakot talaga ako sa maaaring mangyari sa hinaharap. Mahabang tugon ni Javier. Nabahala naman si Mang Rigor sa sinabi ng pamangkin dahil alam niyang nagsasabi ito ng totoo at bihira lang din ng ganitong emosyon ni Javier. Ang matakot ng lubos at kabahan na parang ninenervyos na di matukoy kung ano. Walang anuman sa mundong ito ang nakakaalam ng lahat ng mga posibleng mangyari sa hinaharap. Maging ang kristal. Kalmadong sabi ng matandang manggagamot. At sinusubukang alisin ang bumabagabag na alalahanin sa isipan ng pamangkin. Pero ang nakita ko, sobrang totoo. Pagdidiin pa ni Javier. Sabihin na natin na ito ay totoo. Ngunit ito ay isang katotohanan lamang sa malilikotang isipan. Ang hinaharap ay hindi pa nauhubog. Tayo ang humuhubog nito sa araw-araw na nangyayari sa buhay natin. Ikaw yan, Javier. Ang mga desisyon na gagawin mo,
ang mga aksyon na iyong ginagawa. Tandaan mo yan. Kumain ka ng iyong sopas bago lumamig. Utos ni Mang Rigor at malalim na bumuga ng hangin. Sumunod naman si Javier at pinagipit balikat na lang ang mga kakilakilabot na bagay na nasilyahan sa mahiwagang kristal. Sa kabilang dako, kasalukuyan nang nagpapahinga si Raya habang ito ay nakaupo sa gilid ng kama at sinusuklay ang nakalugay na buhok gamit ang kanyang kamay. Michelle, maaari mo bang kunin ang pampatulog ko? Pakiusap ni Raya. Akala ko ba hindi mo na ito kailangan? Pagtataka ng dalaga. Kasi bumalik na naman ang bangungot sa akin. Pagsisinungaling ni Raya. Kinuha ni Michelle ang bote sa loob ng aparador at inabot ito kay Raya. Matulog ka na. Nakangiting wika ni Michelle. Tinapik sa balikat ang prinsesa at lumabas na ang kwarto. Sa halip na matulog ay nagbihis ng mahabang balabal si Raya at lumabas ng kwarto. Nagpunta siya sa ilalim ng kastilyo at bumaba sa bakal na hagdan patungo sa piitan. Tumayong mga gwardya nang makita siya at yumuko pagkalapit niya. Pakiusap, hindi ito opisyal na pagbisita. Gusto ko lang makita ang bilanggo. Kung maaari sana. Nakangiting wika ni Raya. Nagkatingin na naman ang tatlong gwardya. Paumanhin, prinsesa. Ang bilanggo ay hindi pinapayagang makita ng sinuman. Utos iyon ng hari. Sagot naman ng isang gwardya. Kaya hindi iyon naangkop sa anak ng hari, tama ba? Ani ni Raya, tumango ang bantay. Salamat. Maaaring makatulong ito upang maagapan ang mahabang gabi niyo sa pagbabantay. Bumuntot si Raya ng isang pitsyal ng alak mula sa ilalim ng kanyang balabal at inabot niya ito sa gwardyang nakausap. Matapos nito, pumasok na si Raya sa loob ng mga piitan. Napatayo kaagad si Dindo nang masulyapan ang dalawang pares ng binti sa labas ng selda. Prinsesa, hindi ko inaasahan. Ani ni Dindo. Naparito ako para magpaalam. Wika ni Raya. Napakabuti mo para isipin pa ako. Saad naman ni Dindo. Hindi ito magiging madali, ngunit dapat mong ihanda ang iyong sarili para sa hinaharap. Makahulog ang sabi ni Raya. Nakahanda na ako. Maiksing sagot ni Dindo. Ginawa ko na lahat na makakaya ko upang mapagaan ang iyong mga pasanin. Sumenya si Raya gamit ng paningin. Naintindihan naman ito ni Dindo. Wala na akong mahihiling pa. Tura ni Dindo. Hanggang sa muli, ang aking alaala ay makakasama mo. Uling wika ni Raya. Salamat, prinsesa. Tugon naman ni Dindo at ngumiti si Raya. Lumabas na siya sa piitan at piniling sa silid na lang niya maghintay. Isang oras ang makalipas, itinaas ni Dindo ang kamay at tinutok sa pintuan ng selda niya. Gumamit siya ng incantation at mahiwagang bumukas ang pinto. Dahan-dahang binuksan ni Dindo ang gate ng mga piitan at lumusot sa natutulog na mga gwardya. Napahilata kaagad ang mga ito sa sahig sanhi ng nainom na alak na may halong pampatulog. Biglang nagising ang kausap gwardya ni Raya at hinawakan ng isang binti ni Dindo. Subalit mabilis ang galaw ni Dindo. Sinakal niya sa leeg ang bantay at sinaksak ito sa dibdib. Ah! Napasigaw sa sakit ang gwardya bago malagutan ng hininga. Tumakbo si Dindo paakyat ng hagdan at matiwasay siyang nakalabas sa Terra Veda. Tumunog ang mga kampana ng babala pagkatapos magising ng natitirang nakatulog na mga gwardya. Hinanap na namin ang kuta, ang bayan at ang bawat sulok ng Terra Veda. Ani ni Jericho habang papasok sila ng ama sa council chamber kasama ng mga gwardya at si Javier. Kung ganon, wala na siya. Halata sa anyo ng hari ang matinding galit. Opo, ama. Maiksing sagot ni Jericho. Paano? Paano siya nakatakas?
Tanong ni Haring Argo. Mukhang pinainom ng droga ang mga gwardya at hinayaang makatulog. Paliwanag naman ni Jericho. Ibig sabihin, may tumulong sa kanya. Napatingin si Haring Argo kay Raya na kakapasok lang. Tumingin din dito si Javier. Dito sa Terraveda, dugtong ng hari. Mukhang ganun na nga. Tugon ni Jericho. Ipaunawa ito sa lahat. Kung sino man ang gumawa nito, ako ay kanilang ipinagkanulo. At malinaw na sila ay nagtaksil sa kaharian. Kumatuklasan ko man kung sino ito, matakot sila sa araw na isinilang sila. Wika ni Haring Argo habang nakatingin sa anak na babae at parang pinaparinggan niya ito. Pero kasywal lang din na nakatayo si Raya at nanatili lang nakalmado na tila walang nagawang krimen. Lumabas si Raya na walang kaemo-emosyon habang nakatutok ang mga mata sa ama. Napansin ito ni Javier subalit hinayaan niya na lang ito. Malalim na ang gabi at natutulog na si Javier sa higaan niya nang isang malabangungot na boses ang narinig niya sa pamamagitan ng isipan. Javier! Mahabang taghoy ni Gamora. Naghihintay ako, Javier. Ibinigay mo ang iyong salita. Ngayon, palayain mo na ako, Javier. Sinubukan ni Javier na takpan ang kanyang tenga at harangan ng boses. Javier! Sigaw ni Gamora at halos sumabog ang utak ni Javier sa lakas ng boses. Sa susunod na kabanata, gagamitin ni Melissa ang kanyang mahika para muling gisingin ang 7 maalamat na kabalyero para sa lakayin ng Terraveda. Aakitin niya si Raya na siyang magiging dahilan ng pagkalat ng spell na nagpapatulog sa lahat ng tao sa Terraveda at iiwan ng kaharian na nakadapa at mahina. At nang makabalik na sina Javier at Jericho mula sa kastilyo ni Erderholas, ay nagbabala sila ng maalamat na mga kabalyero ay muling bumangon mula sa patay. Wala sila magawa upang sirain ang spell at nagsimulang isuko ang kanilang sarili. Subalit nakipagkasundo si Gamora kay Javier kapalit ng buhay ni Raya para matigil ang spell. Tumutol si Javier, subalit naipit siya sa isang desperadong sitwasyon, kaya napilitan siyang lasunin si Raya kahit labag ito sa kalooban niya. Dahil dito, napilitan din si Melissa na basagin ang spell upang iligtas si Raya. Tumakas si Melissa sa Terraveda kasama si Raya. At ang pangako naman ni Javier ay tinupad niya at pinalaya ang dakilang dragon na siya magdudulot ng pagkawasak ng kaharian sa hinaharap. Sa unang kapilugan ng buwan sa panahon ng tagsibol, makikitang nalununod ang gabi sa ilalim ng dilim. Malamig ang simoy ng hangin sa kapaligiran habang ang kalahati ng sikat ng buwan ay nakasentro lamang sa kastilyo ni Idercholas. Mula sa loob, naglalakad mag-isa si Melissa sa likod ng mataas na cobwebbed figure sa silid ng isang bakanteng lumang kastilyo. At may pintong figura ang nakapalibot sa isang bilog na altar. Nakarating siya sa gitna ng mga ito at lumapit sa batong altar. Hinimas niya ang kamay sa isang figura ng sinaunang kabalyero. Umusal siya ng makalumang dasal at kasabay ng pagdadalit ng orasyon ay unti-unting gumalaw ang kamay ng pinuno ng mga kabalyero. Nakasuot ito ng kulay abo na maskara at nakabihis ng isang kulay itim na mahabang roba. Gamit ang mahika ay mahiwagang nagsindi ng apoy si Melissa sa gitna ng bilog ng mga figura. At pagkatapos ng ritual ay nagsimula ng gumalaw isa-isa ang mga cobwebbed figure na nakapalibot sa altar at bumaling kay Melissa. Napangiti ang babae. Pagputok ng haring araw, nakatayo sa harap ng korte ang isang lalaking gusgusin na tinatayang nasa 40 pataas ang edad habang may pasan-pasan na bagahe sa likod.
Nakapalibot sa kanya ang buong konseho. Nasa bandang kaliwa niya ang magtiyuhin na si Mang Rigor at Javier. Samantalang nasa kanan naman niya ang mga kabalyero at mga gwardya na binabantayan ng kilos niya. Nasa harapan naman niya ang hari, habang ito ay nakaupo sa kanyang trono, katabi ang mga anak na sina Jericho at Raya na nakatayo lang sa kanyang likuran. Ang pangalan ko po ay si Jose, at isa akong pastol mula sa Hilagang Kapatagan, Kamahalan. 3 gabi na ang nakalipas. Nagkampo kami sa ilalim ng mga pader ng Idershiolas. Panimula ng lalaki. Hindi ako sigurado kung pipiliin ko ba ang ganoong lugar. Wika ni Haring Argo. Ang magandang pastulan ay kakaunti sa oras na ito sa panahon ng tagsibol. Sagot ni Jose. At anong kailangan mong sabihin sa akin para ikaw ay maparito? Tanong ni Haring Argo. Habang nandoon kami, nakita namin ang usok na tumataas mula sa isang tore ng lumang kastilyo. Kabadong sabi ni Jose. At may nakita ka ba? Sabat ni Mang Rigor. Wala na. Maikling tugon ni Jose. Pumasok ka ba sa loob? Tanong naman ni Haring Argo. Hindi po. Wala pa nakakaalam sa bakuran na iyon sa loob ng 300 taon. Dapat alam mo ang alamat, Kamahalan. Seryosong sagot ni Jose. Sinipat ito ni Javier. Kapag nasunog ang apoy ni Idershiolas, muling sasalakay ang mga kabalyero ng Medir. Wika ni Mang Rigor sa hari at napatingin sa kanya ang lahat. Medyo napalunok naman ng laway si Haring Argo at umiwas ng tingin. Tiyakin na ang lalaking ito ay napakain at may tutulugan para sa gabi. Tumayo si Haring Argo at sumenyas sa isang kabalyero. Lumapit ang kabalyero kay Jose at inakay siya palabas ng konseho. Bumaling naman si Haring Argo kay Prinsipe Jericho. Magtungo ka na doon ngayon. Utos niya sa anak. Napakunot noon naman si Jericho. Bakit naman? Tanong pa ng prinsipe. Para mapakalma natin ang isipan ng mga tao. Paliwanag naman ni Haring Argo. Siguradong ito ay mapamahiing katarantaduhan lang. Ani ni Jericho. Pumilog ang mga mata ni Javier sa sinabi ng prinsipe. Tipunin mo na lang ang mga kawal at gawin ang sinasabi ko. Maotoridad na utos ng hari. Tumango si Jericho at nagsilabasan na sila sa silid ng konseho. Umuwi naman sa bahay ang magtiyuhin at doon pinag-usapan ang lahat. Bakit para nag-aalala si Argo? Pagtataka ni Javier at kinuha ang kanyang bag sa ilalim ng desk ng tiyuhin. Dahil ang kabalyero ng Medir ay isang puwersa na dapat isaalang-alang at iwasan. Sagot ng matandang manggagamot. Naniniwala ka rin ba sa alamat na yun? Seryosong tanong ni Javier. Ito'y higit pa sa isang kwento, Javier. Mga 300 taon na ang nakakalipas. 7 sa mga kabalyero ng Terra Veda ang naakit ng tawag ng isang mangkukulam. Sabay-sabay silang sumuko sa kanyang kapangyarihan. Sa kanyang utos, sila ay naging isang nakakatakot na brutal na puwersa na sumasalakay sa mga lupain na nag-iiwan ng kamatayan at pagkawasak sa kanilang kalagayan. Mahabang salaysay ni Mang Rigor at lumapit ng husto sa pamangkin. Anong nangyari pagkatapos? Curious na tanong ni Javier. Tumalikod si Mang Rigor. Nagpatiwakal mismo ang mangkukulam. Pagkatapos lumago at makilala ang mga kabalyero ng Medir na kanyang itinatag. Javier, kung totoo ang sinasabi ni Jose, may isang bagay na gumising sa kanila at natatakot ako para sa bawat isa sa atin. Seryosong sabi ni Mang Rigor at bakas sa mukha ang takot. Napaisip naman ng malalim si Javier at inaanalisa sa utak ang lumang alamat. Lumabas naman sa tarangkahan ng Terra Veda ang grupo ni Jericho ngayong araw upang imbestigahan ng lumang kastilyo ni Idershiolas sa malayong kapatagan. Samantala, pumasok naman si Raya sa kanyang silid at nakitang nakabukas ang kanyang bintana
at may naispatang isang maliit na kahon sa gilid ng kanyang bintana. Binuksan niya ito at binasa ang isang liham na nakalagay sa loob ng selyadong kahon. Prinsesa Raya, paglubog ng araw, gusto kong pumunta ka sa labas ng kastilyo. Magkita tayo sa loob ng gubat. Hihintayin kita doon hanggang pagsikat ng araw. Tinupi kaagad ni Raya ang liham na sulat kamay ni Melissa nang lumapit sa likuran niya si Michelle. Ayos ka lang ba? Pagtataka ng dalaga. Oo, medyo malamig lang. Sabay sara ni Raya ng bintana at nagtungo na sa kanyang kama. Kailangan mo ba ng pampainit? Tanong pa ni Michelle, ngunit umiling lang ang prinsesa. Hindi na, salamat. Pilit ng ngiti ni Raya. Sinubukang habulin naman ni Javier ang grupo ni Jericho at di kalaunan ay naabutan niya rin ito sa gitna ng masukal na kakahuyan. Bakit ka pa sumunod, Javier? Huwag mong sabihing naniniwala ka na naman sa kwentong barbero ng iyong tiyuhin. Pang-aasar pa ni Jericho habang nakabuntot dito si Javier. Sana nga lang, pangkwentong matanda lang yun. Sagot naman ni Javier